Hello guys, good day. Ngayon po ay galing tayo sa clinic. Check tayo ng ating baby. Pinacheck ko si baby kasi may alak. So, yun guys, okay naman sabi ng doktor. Sa gatas daw yun. Yung parang pag nasobrahan sa pagdede. Parang nagkakaroon siya ng alak kasi yung mga excess na gatas parang na napupunta dun sa airways niya. Mahalo sa paghinga. So, pinacheck natin guys kasi syempre yan nakakapag-alala pagka ganun. Pero sabi naman ng doktor hindi naman daw delikado yung ganun. Kaya nga lang, hihintayin mo nga lang na maalis siguro hanggang pag lumaki-laki yung bata, maalis lang na lang daw yun. So ito na nga guys, pauwi na tayo. Papasok dito sa amin. So at least guys, maganda yung okay naman daw. Wala namang sakit yung bata. So ito nga pala guys yung kalsada pa punta dito sa pauwi sa amin. So yun guys, dito pala tayo ngayon sa Cagayan Valley. Dito tayo ngayon nag-stay from Bicol. So nagawi tayo dito, napadpad tayo dito sa Cagayan Valley. So yung lugar dito guys, almost kapareho lang din ng mga lugar din sa Bicol. Kaiba nga lang wala kang makikita ng mga puno ng nyug dito. Unlike sa Kabikulan almost makikita mo na mga puno ay madami kang makikita ng puno ng nyug sa daan. So dito guys, bibihira kang makikita ng puno ng nyug. Kaya nga sobrang mahal ng nyug dito guys. Pumapalo ng 25 to 45 pesos kada piraso. So kaya mahirap dito guys magastos pag yung niluluto mo ay panay may gata. Kasi yun nga, mahal yung nyug. So siguro iniisip nyo bakit hindi sila nagtatanim ng nyug. Ginagawa naman daw nila dito ng mga tao dito. Nagtatanim din daw sila ng nyug dito, kaso pag medyo malaki na, namamatay daw guys kasi nga pinipeste yung parang bug. Yung hindi ko alam ang tawag nyo sa Tagalog, pero kung sa Bicol tawag doon ay uang. Yung kainin yung ubod ng nyug guys. So yun yung nangyayari. Pag malaki na yung nyug, pinipiste, kinakain yung ubod ng mga parang sa lagubang na may mga sungay ganun. Kaya parang hindi sila dito makapagpadami ng nyug. Kaya yun yung rason guys, kaya bakit walang ganong nyug dito sa Cagayan Valley. So dahil pala sa mga insekto na uwang, so ang laking perwisyo pala ng mga insekto na yun. Kaya makita mo dito halos lahat ng tanim ng mga tao is palay, lahat pala yun. So yun naman yung pangunahin nilang sinasaka, mga pangunahin nilang kabuhayan. Kaya kada depende, every lugar iba-iba talaga yung kaugalian na nakasanayan ng kabuhayan. So sobrang tahimik din naman ng lugar dito guys, kaya maganda rin. At mabait din yung tao. Tsaka yung maganda dito guys, hindi gaanong talamak yung nakawan. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa lugar ito. So bihira ka makarinig na may ninakawan si ganito, si ganyan. So yun yung isa sa kapansin-pansin dito na magandang ugali ng tao. So yun guys, andito na pala tayo sa karating na dito sa aming bahay. So packet pa yung bahay dito sa kanan. Iakit natin itong sakyan, din tayo nagpo-park. So medyo masikip yung parking natin. Pero okay naman. So hinto muna natin yung sakyan para makababa yung bata. Medyo mahirap kasi yung parking ko dito guys. Hindi kasi makita ng camera natin, pero andito sa side. So iaakit natin itong sakyan. So ito na nga, bababayin mo muna yung baby tsaka yung mami niya. Guys, kababa na kami. Ito na si baby. So sarap ng buhay niya. Okay naman daw. So yan, relax na relax. Bite. Okay naman daw guys. So at least guys, thankful tayo kasi walang nararamdaman. So ang hirap kasi guys pag may nararamdaman yung mga bata, lalo pag baby pa. So yun guys, thank you.